Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Magandang gabi po sa bawat isa pong pangalan ng Panginoon. Muli ho, welcome po sa ating Time in the Word, and in such a long time, almost a month yata tayo na hindi nagkaroon ng online na pag-aaral. It has been a busy month ng June, full-packed ang mga schedule, nagkaroon ng youth camp, nagkaroon po ng ladies fellowship, and so on. So purihin ang Diyos sa patuloy niyang kahabagan at tayo ho ay nakakapagpatuloy sa ministeryo po na ito. And we are closely reaching the final lessons ng ating hong doctrine about the Holy Spirit. At nawaho ay tayo ay patuloy na lumalago at lumalalim sa pagkaunawa ng salita ng Panginoon, particularly patungkol sa ministeryo at gawain ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ngayong gabi, ay ilan ho muna ng mga announcements and reminders, particularly para ho sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Una ho sa lahat ay pag-pray ho natin ang mga gawain natin na susunod, normal Sundays. But again, even normal Sundays are very special because it's the Lord's Day. At nawa ho ay masumpukan tayong patuloy nagtatapat at tayo umattend on time. 8:30 ang Sunday School at 10 a.m. po ang ating morning worship service. And ho, sa malaking pagkakaiba ngayon dito sa JCBC ay we have opted to observe the Lord's Supper on a weekly basis. So again, we just saw it fit sana mas makakabuti ito sa church, and then also as we try as best as we can to follow ang puno na nakikita natin sa salita ng Panginoon. And then also ang susunod ho na event dito sa JCBC ay sa August pa, so we're waiting for further announcement about that joint sports fellowship with JCBC Panli. So pag-pray din po natin yun. So I'm very much excited sa mga susunod na Sunday, ay mga planong gagawin dito sa church. Magkakaroon ng renovation ng ating Sunday school area and fellowship Sunday school, and then also iba pang mga bagay na pinaplano po natin na we believe na mga hakbang na mas makakabuti sa iglesia at sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. So yun ho, at nawa ho ay tayo ho ay patuloy na mag-pray para sa bawat isa at suportahan natin yung ating mga sa kakaluwalhati ng. So tayo ho muna ay dumako sa atin hong panalangin bago tayo magtungo sa ating mga pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong habag at biyaya. Salamat o patuloy na katapatan. Salamat Panginoon na ikaw o Diyos ay nagsusupply ng aming mga pangangailangan at tunay Panginoon sa madalas naming karanasan ay higit pa sa aming mga pangangailangan. Salamat o Diyos na ikaw Panginoon ay patuloy na gumagawa sa buhay ng iyong mga mananampalataya. Salamat Panginoon na ikaw po ay nag-iingat at patuloy na nagpapala maging sa iyong iglesia dito sa dako pong ito. Lord, we pray na patuloy mo kaming gabayan, ingatan, and as we have our study this evening sa iyong salita, particularly about the Holy Spirit, help us Lord to understand it more, hindi lamang sa kakadagdag ng kaalaman, kundi o Diyos, mas ma-appreciate namin ang iyong biyaya, ang banal na Espiritu na nakatahan sa amin, at lalo naming maluwalhati ang iyong pangalan. At ito, Panginoon, ay tulak sa amin sa mas banal na pamumuhay. Lord, amin din pong inihiling na gabayan, ingatan mo po ang mga kapatiran na may iba't ibang kalagayan, maaaring may health situations, may mga family situations, even financial
financial situations. Alam namin, Panginoon, na walang bagay na dumarating na labas sa iyong soberanong kamay, at alam din namin na iyong salita ay nagsabi na ito, Panginoon, na isa ikabubuti ng iyong mga mananampalataya. Kaya nawa, tulungan mo kami na ayon sa katotohanan ng iyong salita, lumakad hindi sang-ayon sa aming nakikita, kundi sa pananampalataya sang-ayon sa iyong mga katotohanan. Muli, ikaw po ang gumabay, mag-ingat sa amin, salikshin mo rin nawa kami sa anumang mga kasalanan, o Diyos. Tawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, laban sa iyo, laban sa iyong mga kautusan. At tulungan mo kami, o Diyos, na patuloy na lumakad sang-ayon sa iyong kalooban. Salamat po, napalain po ang aming iyong salita. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay dumako ho sa ating pinaka lesson this evening. And again, I would just like to remind us, if you have not yet visited ang YouTube channel na Faithful Bible Truths, please do visit and try to watch yung mga videos dahan doon, and if find it a blessing, share it to others, at nawa ho ay maging pagpapala ho sa inyo. And again, this is lesson number 45 about the doctrine of the Holy Spirit. This now becomes very practical. At kung nyo naalala yung mga nakaraan natin pag-aaral, which we'll review many of it tonight, ay makita ho natin na ang banal na Espiritu ay napaka-aktibo sa buhay ng mga mananampalataya. At hopefully mas ma-appreciate natin na ang banal na Espiritu ay aktibo siya hindi lamang sa mga kagulat-gulat at mga matitinding mga pangyayari, but in a daily basis, in a moment by moment, ay aktibo ang banal na Espiritu sa mga Kristiyano. So lamang pumunta ng review again ang gifts of the Holy Spirit, or anything about the Holy Spirit, we should say, or anything about God and the will of God, the doctrines about God, ay kailangan ay nakapailalim sa salita ng Panginoon. Particularly, ating pinag-aralan about the gifts of the Holy Spirit. Ating pinag-aralan yung position natin na cessationism. But why do we stand in the position of cessationism? That is, yung mga sign gifts ay nagsista, tumigil na. Well, ito ay naalala ko nung camp, meron nagtanong nito, no, isa sa mga adults na doon sa camp, at ito yung takbo ng sagot ko sa kanya. Well, because Jesus Christ is the final revelation of God. Hebrews chapter 1 verse 1 and 2, malinaw yun. And proposition number 2, the office that mediate this final revelation to the church is the apostolic office. Ang sabi ni Jesus bago siya umalis, he shall be my witnesses. So the official witnesses are the apostles, and they bear the apostolic signs, yung mga sign gifts. Proposition number 3, the passing of the apostolic office left the church with the only remaining mode of revelation, and that is the scripture. So natapos na, namatay na ang mga apostles, and natira na lang ay ang scripture. And sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi ng salita, all scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So we have everything that we have we have everything that we need for faith and practice, for life as Christians, to do the will of God, to worship God in the scripture. So malinaw ito, at ito na lang ang natitira. So we're not waiting for fresh revelations, wala na mga revelatory bearers, tapos na ang apostolic office. Therefore, ang punto ito, proposition number 4, the cessation of revelation word necessitates the cessation of revelation signs. Again, ang signs ng mga apostles ay yung mga miracle works and so on. At ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 8 hanggang 10, when the perfect has come, pag dumating na yung perfect revelation, and those that are in part will be done away. At ang sinabi doon ay mga speaking in tongues and revelation sign gifts. So it will be done away because the word of God has been, the canon of scripture has been completed. Kompleto ang salita ng Panginoon. Therefore, hindi na kailangan, at it has already ceased. So muli, that's how where we stand when it comes to the issue of the gifts of the Holy Spirit, particularly those miraculous sign gifts. Well, the current ministry of the Spirit in the life of the believer. Okay, so kung hindi nakafocus doon sa mga mahimala, ano ba ang current ministry? Narito ang katotohanan. The Holy Spirit is the most active person of the Godhead in the life of a true believer. So again, what a wonderful gift. Ang sabi sa Ephesians chapter
One, na tayo ay tinahanan ng banal na Espiritu. We were sealed by the Holy Spirit. Sa 1 Corinthians chapter 6, we are the temple of the Holy Spirit. At again, ay napakalaking blessing ito sa atin sapagkat ang banal na Espiritu tumahan sa atin nung tayo naligtas ay aktibo at gumagawa sa mga Kristiyano. So point, God works in and through us by the Spirit. And again, prime and best example is the Lord Jesus Christ Himself. Nung siya ay nagkatawang tao, ginawa niya ang lahat sa kapangyarihan din ng banal na Espiritu. At ganoon din naman tayo. Bilang believers, all that we can do in the service of God is only through the Holy Spirit. And if it is not done through the Holy Spirit, therefore, He will not get the glory. And hindi ito para sa Panginoon. If Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And again, that word fruit is in contrast to the work of the flesh. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa verse 19, 20, 21. And then yung works of the flesh, and in contrast to the work of the flesh, the fruit or the work of the Spirit. So, ang punto lamang, the Spirit of God sa mga mananampalataya ay continuously at work. And then, isa sa mga ilan sa mga implications ito, letter A, the work of the Spirit is not to be appreciated only in miraculous, but to be observed in the daily lives of believers. That is sanctification. Ito yung maganda sa tamang pananaw sa buhay Kristiyano, particularly sa involvement ng banal na Espiritu. Hindi lang pag may himala, hindi lang pag may kagulat-gulat, kundi in the daily life ng Kristiyano, which is lahat dumadaan sa mga pagsubok, lahat may pinaglalaban ng kasalanan, sa iba't ibang kaparaanan, tayo patuloy na hinuhubog ng Panginoon. And when the believer is fighting sin and sa biyaya ng Diyos overcomes, dumadaan sa problema at sa biyaya ng Diyos ay mas lalo nagiging malakas ang pananampalataya kapag dumadaan sa iba't ibang mga sitwasyon at natututo i-apply ang salita ng Panginoon. And again, we glorify God. We appreciate the work of the Holy Spirit in the daily, sabi nga nila, the daily grind. Sa araw-araw na gawain. So it's not just in the miraculous, it's not just in the spectacular, it's not just during Sundays or the Lord's Day, but every day ay involved at aktibo ang banal na Espiritu sa buhay ng mga Kristiyano. So every true believer is spiritual. So when we say spiritual, it comes from and it has its source from the Holy Spirit. It's the work of the Holy Spirit. So kung bawat mananampalataya, dahil ang bawat mananampalataya, totoong pananampalataya ay tinatahanan ng banal na Espiritu, therefore a true believer is spiritual. As one who is now in the Spirit and the Spirit and in whom the Spirit is. Tayo ay sa banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ay nasa atin naman. Therefore, we must reject the doctrine of the carnal Christian. We're not saying na hindi pwedeng mag-aktong karnal ang isang totoong Kristiyano. There are times, as Apostle Paul said sa mga taga-Korinto, as the writer of Hebrews said sa kanyang mga sinulatan, na yes, they are Christians, but they are in a way acting like unbelievers, acting like just living in the flesh, carnal. Pero ang carnal Christian doctrine ay ito yung nire-reject natin. Ay yung isang tao ay pwedeng quote-unquote tumanggap kay Jesus, pero walang magbabago. Mananatili siya sa kanyang direksyon, actually kahit pasama pa siya, pero dahil minsan siyang gumawa ng profession or pagtanggap, minsan siyang sumunod sa isang prayer, kahit walang mangyari sa kanyang buhay, kahit walang magbago sa kanya, ay Kristiyano pa rin siya dahil minsan niyang tinanggap si Kristo. That's what we reject. Malinaw ang salita ng Diyos, anyone being Christ is a new creature. Malinaw ang salita ng Diyos, kung sino mga kay Kristo ay tinatahanan ng banal na Espiritu at ang Panginoon nagsimula ng mabuting gawa ay tatapusin niya ito. So, hindi inactive ang Diyos kapag ang isang tao ay tunay na naligtas. So, that's what we reject and what we mean when we say carnal Christian doctrine, and that's what we reject. So, we do not say na hindi pwedeng, there are times na mag-behave in a way na pwede natin sabihin na parang unsaved, in a way na parang magsalita, isip, or magkaroon ng behavior na parang unsaved, as again Paul said sa mga taga-Korinto, because they are
going after these preacher celebrities? Are you not being carnal? Sabi ni Apostol Pablo. So, that's what we meant. Pero hindi yung mga taong quote-unquote naligtas pero walang nangyayari sa kanilang mga buhay. So, isa pa sa mga implications sa ito, Christian spirituality is grounded upon faith in Christ and production of spiritual graces through the Holy Spirit. So, dun nakatungtong ang Christian spirituality. Again, these are truths. Nakatungtong ito kapag ang isang tao ay tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo at magsisimulang kumilos ang banal na spirito sa kanyang buhay, producing Christian graces or spiritual graces. All who are truly in Christ will, to some degree, manifest true spirituality. Again, as we have quoted 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creature. Philippians 1:6, he that began a good work, being confident in this very thing, he that began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So, ang Diyos ay patuloy na gumagawa. And as we have seen, maybe the last two lessons natin sa book of 1 John, ay may tinatawag si John na I say this to you, elders, and then fathers, young men or babes. So again, those are degrees. It's sa spiritual growth ladder, if you will. So merong iba't ibang degree ng paglago bilang Kristiyano. So ang punto, lumalago. Ang hindi pwedeng mangyari ay yung wala. So, doon natin dapat tignan. Christian spirituality, isa pa ito pinag-aralan natin, is mediated presence, not mystical closeness. Ayan, pag sinabing pagiging spiritual, malapit ka kay Lord. Malapit kay Lord. Minsan, madadalas natin, papakinggan natin yung term na yan, oy, malapit ka kay God. Anong ibig sabihin nun? And when it comes to true Christian spirituality, hindi ito mystical closeness. Modern day spirituality focus so much on the mystical, subjective, and vague kinds of closeness and intimacy with God. At madalas talagang feel na feel ko. Well, again, we're not against feelings, pero hindi yun ang basihan. Our access to God is based upon objective truth. Ano ito? Ephesians 2:18, for through Him, through Christ, we both have access by one Spirit of the Father. So we see here the triune God have access to the Father by one Spirit through the Lord Jesus Christ. So again, nakikita natin na ito ay mediated presence that is through the Lord Jesus Christ. As Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through me. The only way we can come to the Father, even when we pray, the only way na ang ating panalangin ay accept sa Ama ay walang iba kundi sa pamamagitan ng anak. So muli, it is through the Lord Jesus Christ. It's not the manner of our performance. Apart from Christ, that is nothing. Even in our best spiritual days, apart from Christ, ay affected ang ating best performance. It was only through Christ. And I hope hindi ito abusuhin, pero maging comfort that in our weakest of days, sa mga panahon na pinakamahina tayo, bagsak tayo, we did not read our Bible, we have said something sa asawa natin, pamilya natin na hindi maganda, may nagawa tayong hindi tama. The weakest believer, maybe in his weakest time, can still come to God through Christ and ask for forgiveness. And if we confess our sins, He is faithful and just to forgive sins and to us from all our unrighteousness. And that is through Christ. Again, our end access sa Panginoon ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus. So confident access to God is grounded on the person and work of Jesus Christ. His mediatorial work. So hindi ito nakabase sa luha na niluluha natin kapag nagpe-pray. Hindi ito nakabase sa tagal o iksi. Hindi ito nakabase sa bulak ng salita. I'm saying na walang halaga yung mga bagay na yun. May mga lugar, yung mga bagay na yun sa tamang kaparaanan. Nevertheless, it doesn't gain us access or ito ang nagiging dahilan kaya nagiging katanggap-tanggap sa Ama ang ating mga panalangin. It's only through the Lord Jesus Christ.
Nearness to God in the New Testament, Ephesians 2:13, but now in Christ Jesus, you who were sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Again, this is an objective truth. Nearness to God is an objective status for all who are in Christ Jesus. So, kang Kristiyano, whether you feel it or not, we were made nigh. We are not far sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So anong conclusion natin? Yes, to God is not a state of emotional or sentimental intimacy. It is not a mystical or mysterious experience or physical feelings. Yung bang kinikilabutan ka, feel na feel ko si Lord. Nakilibutan ako, tinatch ako ni Lord. No. Our nearness to God is based upon Christ. Again, ay napakaganda nito at magpapahinga tayo dito patungkol sa ating paglapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ilang application, even if our emotions or feelings does not agree, our objective status of being near to God through Christ does not change. Again, purihin ng Diyos hindi nakabase sa ating emosyon. And how many days in a week that if we will just base on our feelings, we will feel so far sa Panginoon. Salamat sa Diyos, hindi nakabase doon. Rather, itong objective truth na sinabi na salita ng Diyos, if you remember, sa Ephesians 2:13, we who were far off were made nigh, and then we will stand on that truth kung tayo mananampalataya, and let that truth develop or dictate our emotions. Ito dapat ang mahulma sa ating emosyon and not vice versa. The Christian's objective nearness and acceptability of God through Christ may or may not bring about moving, energetic, and deeply personal experience of joy and fellowship with God. Yun yung mahirap na minsan ay makapakinig tayo ng kapwa Kristiyano na talagang very emotional, very energetic pagdating sa kanilang pagsasaysay ng kanilang pagiging malapit sa Panginoon. And sometimes there are genuine Christians that will think, wala ako nung ganong katinding vigorous na matinding experience. Ibig sabihin mo, malayo ako sa Panginoon. No. Again, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, tayo inilapit sa Panginoon. Now, I know na minsan pinag-uusapan dito ay pagdating sa ating faithfulness sa paglakad, faithfulness sa paglilingkod, faithful sa ating pamumuhay, and those things we should pursue. And as we will go nearer do sa ating point about sanctification. Yes, ito'y gawa ng banal na Espiritu, but it calls us to work out our own salvation. So, effort must be given. But nevertheless, ang objective nearness natin, acceptability sa Panginoon ay totoo dahil kay Kristo. So, the determining factor of our true nearness to God is not us. It is the fulfilled work of Christ. So, dun tayo titingin. At ito pa rin yung maging lakas natin. Kung sakali man, napakiramdam natin na malayo tayo sa Panginoon, or alam natin na nagkukulang tayo sa ating buhay, pananampalataya, maybe you've neglected your time sa salita ng Diyos, prayer, you're not doing your best walk sa buhay Kristiyano. Again, salamat sa hindi nakabase doon ang acceptability natin sa Panginoon. But we also must not look to our efforts, but look to Christ. That will empower our efforts. Because we will come short. Always come short. And ang tanging daan at paraan natin ay ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Number 3, the biblical response to this objective nearness to God is penitence, worship, obedience, spiritual fruitfulness, fervor in godliness. So, again, this is objective nearness, merong response. Dahil sa katotohanan, dahil sa nakakamanghang katotohanan na ito, akong malayo, akong marumi, akong manan ay hinugasan at inilap pamamagitan ni Kristo sa Ama. Ako'y ginawang katanggap-tanggap sa Ama. This should push us to
to repent of sins, worship, to obey, lalong maging submissive sa banal na Espiritu sa paggawa niya sa ating mga buhay, at lalong maging mainit sa pagiging makadiyos sa lahat ng area ng ating buhay. So we are near not because we feel it. We are near because we were brought near by Christ. And this objective nearness is practically manifested in the life of the believer. So yun yung paglago natin bilang mananampalataya. Yes, ito yung objective truth. We were far, but we were made near by Christ. At itong nearness na ito objective nearness, that is acceptability to God, ay unti-unti makikita, magmamanifest sa practical na buhay, pang-araw-araw na buhay ng tunay na inilapit ni Kristo sa Ama. Well, Christian spirituality is a response to the Word of God and not inner voice. Ito yung isa sa mga binigyan natin din ng nakaraan natin pag-aaral and how important this is. In contrast sa current spirituality, many focus on the satisfaction of felt needs. Yung felt needs na satisfied ito, everything is judged by its therapeutic effect. Feeling bad ka nung dumating ka sa church, feel good ka nung pagkatapos ng worship service, and because you feel good, wala, yun na ang pagkilos ng Diyos. And I have encountered that many times sa ministry, even when I was just isang young people na naglilingkod sa church, ngayon bilang isang pastor, there are times na sasabihin sa akin, Brother Paul, talagang gustong-gusto ko dyan sa church kasi pupunta ako sa church, gumagaang. Well, again, purihin ng Diyos kung in that way nakakatulong. But again, it's hindi yun ang lengguwahe ng salita ng Diyos. Hindi gumagaang ang pakiramdam. Hindi bumabanal ba ang pamumuhay? Nakikilala ba ang Panginoon? Lumalalim ba ang relasyon sa Diyos? The Holy Spirit's job is reduced to removing whatever is making us feeling bad to make us feel better. Parang biogesic na lang ang banal na Spirit. Sakit ang ulo mo, biogesic mo yan and you will feel better. Mahirap ba ang buhay? Ayan ang Holy Spirit, you will feel better. That is not the case. Now, we're not saying na hindi nakakatulong sa pakiramdam. We're not saying that. Pero hindi yun ang pangunahing basihan. It's rather than response to the Word of God. Anong effects? This affects many things. Pag ganito ang pananaw, particularly, yung nakita natin kanina, yung current spirituality, pag ganito ang pananaw, naapektuhan ng worship, naapektuhan ng doktrina, naapektuhan ng preaching. Everything that will make the people feel bad is removed. Lahat ng magpapasama ng damdamin. And we will see this kapag maraming mga churches iniiwasan na ang pangaral laban sa kasalanan. Kasi daw, magiging mabigat sa damdamin. So, kaya iniiwasan na iba sa doktrina, maging sa kanilang pangaral. So, everything that will make the people feel bad is removed. Their goal is to make people feel good, and that's their encounter with God. So, anong ginagawa na? Again, the design ng worship service, ang program ng Sunday para to make the people feel good. Music, ambience, everything to make the people feel good. So, when they feel good, sadly, yun ang basihan nila, they encounter God, and syempre, if feel good, willing magbayad. Willing magbigay. I'm not saying na lahat ay ganoon, pero yun ang trend ng marami, kaya ganoon ang mga pangangaral. Point, this approach disorients spirituality away from divine authority into personal subjectivism. So muli, itong spirituality, kapag itong approach ay nakabatay na sa sarili at hindi na nakabatay sa salita ng Diyos. The final authority is not the Bible, kag ganitong approach. It's what I feel, think, and impressed with. Ultimately, man is made supreme basis. At marami nang ganun sa mga churches. Well, I feel this dito sa church, kaya again, it's not about truth, it's not about doctrine, it's not about other very objective things. Yun lang feelings. And sadly, ay marami yun ang basihan nila ng kanilang pananampalataya. So, natin ang patatahan, there's no true spirituality outside or separated from the truths of Scripture. So again, and then sinasabi na walang kasamang feelings ang true spirituality.
Pero ang sinasabi natin, ito ay nakatungtong sa mga katotohanan ng salita ng Panginoon. At hiwalay sa salita ng Diyos, walang totoong spiritualidad. Sa salita ng Diyos, walang totoong spiritualidad. 2 Timothy 3:16, all scriptures given by inspiration of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ito yung pangunahing instrumento ng banal na spirito na nasa Kristiyano upang baguhin tayo sa wangis ng Kristo. Implication through Christian spirituality is not turning or looking for a mystical inner voice or experience, but the diligent use and application of the external means, and that is the Word of God, in personal study, meditation, teaching, and preaching. So, ang totoong Christian spirituality ay hindi yung kinalabutan ka, hindi yung feel ko, hindi yung mystical inner voice, holy hunch, and so on. Kung hindi ang dream. Ang totoong Christian biblical spirituality ay yung masipag na paggamit at pagka-apply ng salita ng Diyos sa buhay ng tao sa pamamagitan ng personal na pag-aaral, pagbubulay, at maging sa mga pagtuturo ng salita ng Diyos at pangangaral ng salita ng Diyos sa kanyang iglesia. At ibinigay ng Diyos ang mga manggagawa. Ephesians 4 verse 11, ibinigay niya ang mga manggagawa, and He gave some apostles, some prophets, and some evangelists, some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Again, if we will, kung ikaw ay totoong Kristiyano and you are separating yourself from the gathered church, na kung nila doon may tinawag ang Panginoon na bigyan niya ng gift para magturo at mangaral ng salita ng Diyos, you are depriving yourself, pinagkakait mo sa iyong sarili ang isa sa mga paraan na ibinigay ng Diyos na para lumago ang Kristiyano. Kaya hindi dapat na ang isang Kristiyano ay walang pastor. Napakahirap at mapanganib na kalagayan yun. So, dahil ang Diyos ang naglagay ng church, nag-design ng church, at bawat mga nihiligtas ng Diyos ay nilalagay sa iglesia, at naglagay siya ng mga tagapagturo, tagapanguna, mga pastors, particularly sa iglesia. And to not have that, or to move yourself from that, ay napaglalagay sa iyong sarili sa mapanganib na sitwasyon. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, as Paul said to the Colossians, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Let the word of Christ dwell in you richly. Isa pa, sa Acts 20 verse 32, if you remember, ito yung time na nagpaalam sila si Apostol Pablo sa mga elders sa Ephesus. Siya patungo na sa Jerusalem, pero ayaw niya nang mag-sidetrack pa ng biyahe, pumunta sa Ephesus, kung hindi yung Miletus na on the way to Jerusalem, pinatawag na lang niya doon yung mga elders sa ng Ephesus, and he gave his farewell speech to them. And yung isa sa pinakalas niyang sinabi ito, and now brethren, nung sinabi niyang hindi na sila ulit makikita, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up. So this is just I hope ma-appreciate natin yung bigat. This is the farewell words of the Apostle Paul. I commend you to God. Nagkakatiwala ako sa Panginoon. And to the Word, to the Bible, to the Word of His grace, which is able to build you up. So, hindi natin maihiwalay ang totoong paglago at Christian spirituality sa salita ng Diyos. Kailangan ito. There must be a conscious effort to expose oneself to both the private and ministry of the Word. As we have said, may hindi lamang tuwing Lord's Day. So yes, tuwing Lord's Day, dinisenyo ng Diyos at kalooban ng Diyos ang mga mananampalataya ay pumisan kasama ng buong iglesia at magpailalim sa tapat at maayos na pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos ng mga
lalaking tinawag ng Panginoon at binigay ang kakayahan ng Panginoon. So the public ministry of the word. But Monday to Saturday, there must be that continuous intake, personal study, lalo na meditation ng salita ng Panginoon. As Peter said sa mga Kristiyano, 1 Peter 2:2, as newborn babe desire the sincere milk of the word that he may grow thereby. So there must be that desire, at kung sakaling wala, hingin natin sa Panginoon at huwag tayong tumigil mag-pray hanggat wala, at kung sakaling ibigay niya, patuloy natin ipag-pray na mamaintain sa biyaya ng Panginoon, that desire for the sincere milk of word. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so the day approaching. So napakaganda, if you remember, pinag-aralan natin itong passage ito, Hebrews chapter 10, isa sa mga means of grace ng Diyos para ma-preserve at makapag-persevere ang Kristiyano is the assembling of ourselves together. And in that assembling of the church ay nahandun yung faithful teaching and preaching of the Word of God. What a supply of grace that is, na kung saan ang mga mananampalataya rin naman magpapaalalahanan, magpapaalakasan, magtutulungan sa isa't isa. So again, that's a wonderful, wonderful thing. So there must be a conscious effort to constantly expose oneself to both the private and public ministry ng salita ng Panginoon. Hearing the Word of God. So there must be the hearing of the Word of God. Note, because true faith and spirituality comes from and revolves around the written Word of God, focus on hearing the Word of God is to be given the priority. Hearing not just with the ears, but hearing with understanding and meditation. Again, hindi lang to basta hearing, And how many times, maging sa ating personal na pagbabasa ng salita ng Diyos, we read 1-2 chapters ng salita ng Diyos, and then after 5 minutes, sinubukan mong i-recall, anong binasa mo? Wala. Anong pakinabang nun? Wala. Maaari na chikan mo lang at pwede mo nang i-clear yung quote-unquote conscious mo, nakapagbasa na ako, nagawa ko na. But again, anong epekto? Hopefully, ang salita ng Diyos ay hindi lamang basta naririnig, nababasa, kundi meron itong epekto sapagkat binasa ito ng may pangunawa at nahado ng pagbubulay. Very famous yung sinabi ng Panginoon kay Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do. Again, napakahalaga yung meditation that helps and leads to the application or doing ng sinasabi ng kautusan o particularly ng salita ng Panginoon. Point, one essential virtue of Christian spirituality is the readiness to hear the Word of God. As Paul said to Timothy sa 1 Timothy 4:15, meditate upon these things. Give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. So this is Paul telling Timothy na yung kanyang mga sinulat, yung kanyang mga sinabi, yung salita ng Diyos, inspired, given through the Apostle Paul, and Timothy must meditate upon these things. How much more we? Ganun din naman tayo. When we go to the Word of God, when we hear the preaching and teaching of the Word of God, sana dito lumalagpas lang sa ulo natin. But there is that meditation, there is that understanding ng salita ng Panginoon. Sa lumang tipan ng paalala sa mga Hudyo ay ito, familiar verse, Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. Verse 6, and these words which I command in this day, what? Shall be in thine heart. And it takes study, meditation, and application for the Word of God to be in the heart. So, hindi lang siya basta alam kung hindi nasa sa puso. Sa bagong tipan, ang sabi ng salita, point, actively hearing and obeying the Word of God is a mark of God's covenant people. Now, in the New Testament, hearing the Word of the God, saving faith are inseparably connected. So, trace natin sa New Testament particularly, yung pagkaka-connection ng pagdinig
at pananampalataya nagliligtas. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Romans 10:17, so then faith cometh by what? Hearing by the word of God. So, again, there's that connection ng pagkarinig at ng totoong pananampalataya ng sa ebanghelyo sa ikaliligtas. So, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ephesians 1:13, in whom also ye also trusted after ye have heard what? The word of truth. So, dito particularly, malinaw, pinag-uusapan dito ay yung kaligtasan. At kailan sila sumampalataya sa kaligtas? Nung narinig nila ang linaw, ang mensahe ng salita ng Diyos. Primarily, patungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, makikita natin na napakahalaga, hindi pwedeng alisin yung pagkari sa katotohanan sa tunay na pananampalataya. Sa isa sa mga key component ng true faith is knowledge. Kailangan ng pedusya. Kailangan ng kaalaman. Kasi paano sasampalatayanan kung hindi alam? So, kailangan ng kaalaman. Hindi yun maiaalis. Be one's manner of hearing the word will result to profit or the lack of it. Kung paano to pinakinggan, magre-resulta ito sa pagkakaroon ng pakinabang dito or kawalan nito o kakulangan. And we can go to many passages, but this here, particularly, ay bibigyan natin ng pansin ang parable of the sower. Matthew 13 verse 18. Hear ye therefore the parable of the sower. Okay, so parable of the sower. At ito yung hindi tayo malaya na mag-interpret ng kung ano-ano patungkol sa parable of the sower kasi si Kristo mismo ang nagbigay ng interpretasyon nito. When anyone the word of the kingdom and understand not. So again, sa Mark ay tinuro ng Panginoon na ang seed ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. The Father is the sower, and yung mga soil ay yung mga taong nakikinig. So malinaw yun dito sa parable of the sower. When anyone heareth the word, so yun yung seed, tinanim, yung word of the kingdom, and what? And understand it not. Okay? Maraming mga gawain, maraming mga ministry ngayon, it's all about the feelings. Feel ko si Lord. Kung walang pangunawa, walang totoong pananampalataya. He hears the word of the kingdom. Akala ng iba ay parang agimat ang salita ng Diyos. Gawin mong unan para tumalino ka. Ilagay mo sa sasakyan para iwas aksidente. No. Ang pangunahing pakinabang mula sa salita ng Diyos is when we read and study the Word of God and understand. Pero dito particularly, hindi naunawaan. Hindi inunawa. Then cometh the wicked one and clutcheth away that which was sown in this heart. This is the which received the seed by the wayside. So, again, sa mga tao na nakakarinig ng salita ng Diyos pero hindi inuunawa, aktibo si Satanas. Hindi mo kailangan na mag-levitate at mag-iba ang boses at magkaroon ng extra human strength at gumapang ng weirdong kaparaanan para masabing aktibo ang diablo. Again, kapag ang salita ng Diyos ay pinababayaan, hindi pinapakinggan, ay ito ay mapanganib. Pero hindi doon natapos. Verse 20. But he that receiveth the seed into stony places. So, sino ito? The same is he that heareth the word and anon with joy received. Oh, parang napakaganda. Ito daw, yung mga tumanggap sa stony places. Well, narinig ang salita, pero tinanggap agad-agaran. Talaga namang tuwang-tuwa pa, tinanggap agad-agaran. Pero itong problema, yet he not had root in himself. Hindi nag-ugat. Superficial. Maaring may knowledge, maaring meron siyang naunawaan, pero superficial. But dureth for a while, for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by, he is offended. So, hindi ito lumalim. Again, napakaraming mga ministry ngayon ang iniiwasan ng paglalim. They're all about activities, they're all about emotions, pero ayaw nilang lumalim sa katotohanan. Verse 22, he also that receiveth the seed among the thorns is he that heareth the word and the cares of this world. So again, he received the word, heareth the word, but the cares of this world and deceitfulness of riches choke the word. So again, nakikinig siya, pero ang daming kakompetensya, ang daming umaagaw, at
sumasakal sa salita ng Panginoon, ang nagiging resulta, hindi ito nagiging mabunga. Verse 23, but he that receiveth the seed into the good ground is he that heareth the word, and what? And understandeth. Hindi lang basta narinig, hindi naunawaan. So that's why I always try to encourage the church pag time ng pagtuturo, time ng pangangaral. Wag lang basta nakaupo lang and then yes, naririnig pero wala nangyayari. Sana nandun yung pangunawa. That's why I always encourage the church where every end of the service na let's go back, balikan natin yung mga salita ng Diyos na ating napag-aralan sa Sunday school, Sunday morning, Sunday afternoon, to be able to meditate upon this and to understand. Doon lang magkakaroon ng pakinabang. So sino daw ito? He that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit and bringeth forth some 100-fold, some 60, some 30. So again, doon magkakaroon ng pamumunga. Again, to understand na nag-click lang, nagkaroon ka lang ng idea. Kung hindi ito ay understand on a very deep sense, even in a practical sense na unawaan, experientially, not just theoretically, ang salita ng katotohanan ng Panginoon. Nagkaroon ito ng epekto. Nagkaroon ng realization. For example, nagkaroon ng pangangaral patungkol sa gawain ng Ama. Nakaraang Father's Day, bigyan natin ng diin yung katungkulan at responsibilidad ng Ama ng tahanan. Or nung Mother's Day, ng gawain at responsibilidad ng ina ng tahanan. I'm sure, merong mga narinig yun pero walang understanding. Or maaaring narinig yun pero the cares and the deceitfulness of riches and the cares of this world ay sumakal doon. Or sa biyaya ng Diyos, meron nakarinig at maaari right there and then kanyang pinagbulayan at kanyang inunawa at naunawaan niya at nagkaroon ito ng matinding epekto kaya ngayon ay nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Or maaaring hindi man that Sunday but one day of the week, weekdays ay binuksan niya ulit ang salita ng Diyos na napag-aralan at bineditate yun at naalala niya ang mga katotohanan at ginamit ng Diyos yun at naunawaan niya at nagkaroon ng aplikasyon sa kanyang buhay. And that is very, very wonderful. Truth, the true biblical spirituality is connected to and as a source from, and it's the work of the Holy Spirit through the diligent use and application of the Word of God. So yun yung totoong spiritualidad. Kung ang tingin mo sa'yo ay spiritual ka, well, there must be, and it must be connected to the Word of God and the Holy Spirit applying the Word of God sa iba't ibang area ng ating buhay. And I would like to stress that different areas of our lives because I've met some Christians na maaari sa isang area malago sila pero pagdating sa ibang area bagsak sila. And sometimes for example, sa Reformed theology, marami sa mga nare-reformed ay nagiging malalim pagdating sa doktrina and purihin ng Diyos. Dapat lang, tama lang. Pero sometimes, they will look at their depth sa doktrina and makukumbinsi ka nila, malago na ako. Yes, maaaring in that part. But in other areas ng buhay Kristiyano, ay maaaring nahandoon yung kabagalan ng paglago. So, it's very good na mabigyan natin ng pansin ang lahat ng aspeto. 2 Peter 3:18, but grow in grace and in what? In the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. This is the last letter of Apostle Peter. At ito yung kahuli-huli ang sinabi niya sa mga Kristiyano, growing grace and in the knowledge of our Lord and Savior. Again, hindi lang ito, you can read Christological books and gain knowledge. Hindi lang ito head knowledge, but rather ang punto rito is yung application at maunawaan. At ito ay lalo maghubog sa atin sa tuwangis kay Kristo. Number 3, dito tayo matatapos. Christian spirituality is objective truth. Objective spiritual warfare, not angelic or demonic warfare. At madalas nating naririnig, napapanood ang mga bagay ito. Maraming mga comics, may mga pinikula na dito nakatungtong sa about angelic and demonic warfare, the armies of light versus the armies of darkness. So, current
problem natin about current spirituality portrayed a power encounter or struggle between the angels of light and the satanic forces of darkness. This idea has been popularized by literatures, arts, paintings, and today's media. Just for example, kaya madalas may mga encounter kaya hati sa gitna, merong power of darkness, merong power of light, at meron tong continuous struggle. And ang problema ito, spiritual warfare vocabulary today is naririnig natin binding of Satan or demonic forces, exorcising territorial evils and spirits. And pag binalikan po yung, excuse me na po, yung buhay Kristiyano. Minsan naririnig ko sa mga nagpe-pray, Lord, tinatalian namin ang gawa ng kaaway. Tinatalian namin. Tinataboy namin ang masamang espiritu sa lugar na ito. Again, these are all non-biblical. Wala tayong command. Hindi yun ng spiritual warfare. Muli ho, hindi we can ask help from God, blessing from God, protection from God. Pero hindi to, kahit ang mga apostol ay walang ganong panalangin para sa mga mananampalataya. These are all not commanded nor practiced in the early New Testament church. Walang ganon ang panalangin. Hindi sinabihan ni Pablo si Timothy, Timothy, itali mo ang demonyo. No, sabi niya kay Timothy, Timothy, fight a good fight. Laban. Hindi itali, kundi laban. Answer, we must have a biblical understanding of spiritual warfare. Si John MacArthur ay merong magandang libro about that, about spiritual warfare, and I would highly recommend that. When Paul wrote about spiritual warfare sa Ephesians, sa mga taga-Ephesus, Ephesians chapter 6 verse 10, sabi niya, finally, brethren, be strong in the Lord in the power of His might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Niya sabi niya, okay, tie the devil. No, put on the armor. You will engage in warfare. Hindi sinabi na go bind Satan and his forces. And that's true. 2 Timothy 2:1, thou therefore, my son, sabi ni Pablo kay Timothy, be strong in the grace of that is in Christ Jesus, and the things which thou hast heard of me among many witnesses. Again, the teachings of the apostles, the word of God, nandun yung punteriya. Same commit thou to faithful members who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So nandun yung pagsasabi ni Apostol Pablo kay Timothy to endure hardness, fight as a good soldier. Chapter 2, verse 7, consider what I say. Doon yung meditation. Consider this. Meditate on this, Timothy. And the Lord give the understanding in all things. Karoon ka na pagkaunawa sa lahat ng bagay na ito. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Remember the gospel. Consider, meditate on the word of God. Remember the gospel of Christ, Timothy. Engage ka sa spiritual warfare. Muli, hindi bind Satan or bind his forces. No. Consider, pay attention to the word of God. Remember the gospel. Yun yung mga pangunahing sinabi ni Pablo kay Timothy na nasa forefront ng totoong spiritual na labanan. At ito yung mag-encourage sa atin at mag-direction sa atin kung paano ang buhay Kristiyano, ang kilos ng banal na spirito sa buhay natin, at yan din ang buhay ng Kristiyano nakikipaglabang patuloy. So, wala akong question sa ating comment. Meron ko nag-text si Brother Boy. Kung nagpapatuloy sa mga maling aral, danger yun. Yun na baka walang Holy Spirit, right? Dapat humiwalay ang mga Kristiyano. Tama ba? Yes po. Again, kung nagpapatuloy sa maling aral at ang assumption nito ay ginawa na yung mga kinumand sa atin to go and tell, to minister. Ang unang approach ay hindi umalis. Ang unang step is to try to minister. Dahil ang mga nasa leadership ng church ay mga kapatid din sa Panginoon, and hindi sila immune kung paano magkamali. Ang mga members pwede rin magkamali.
ang pastor o mga tagapagturo, and hopefully ay merong humility enough, at kung talagang merong mistake or merong pagkakamali ay magkaroon ng pag-amin, at kung kinakailangan ng rebuke ay dumating yun, and in a brotherly love passion. Nevertheless, kung dadalhin nga, kung tutuloy lang, kung dadaan lang talaga tayo sa didikta ng Matthew chapter 18, talagang malinaw na mali at nagpapatuloy doon, taon ka ng saksi, ayaw pa rin daw, then yung gugulong yung dinikta ng sinabi ng Panginoon sa Matthew 18, and then we'll have a good line to na ituring na hindi mananampalataya yung isang tao. Ang isang pastor, posible ba may Holy Spirit? Ang isang pastora? Well, pag ang isang, ang tingin ko dito, pag ang isang, for example, isang totoong Kristiyanong babae, again, posible mangyari kung meron siyang maling pagkaunawa sa salita ng Panginoon, maling nagturo sa kanya na pwede yun. Pwede bang mahulog sa kasalanan ng Kristiyano? Yes, pwede ho yun. Nevertheless, ang ano nga ho ay kung nagpapatuloy doon. At nawa ho ay kung totoo siyang Kristiyano, ay meron siyang Holy Spirit. For example, baguhin natin, mali ang pagkaunawa sa eschatology. Mali ang pagkaunawa sa eschatology. Pwede ba may Holy Spirit? Yes. Okay, mali ang pagkaunawa pagdating sa ministerial office. Pwede ba may Holy Spirit? Yes. Pero iba pag mali ang pagkaunawa sa gospel. Sana makita natin maging yung pagdiling ni Apostol Pablo sa mga ganong bagay. Now, ang punto nga is kung alam niya ng mali, nagpapatuloy pa rin doon na magkakaroon ng malaking magkakaiba. So again, it's hard to make a blanket statement. Number next, ang sumusunod sa pastor kahit alam namang labag sa Diyos is never pong sumunod, never pong tama at never na okay na sumunod sa sino man kung ito ay labag sa kamalinaw na kalooban ng Panginoon. So thank you very much po sa mga katanungan nyo. Wala pa rin humabol sa ating comment section. And hopefully ay patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya at ang mga napag-aralan natin ngayong gabi ay makatulong sa atin bilang mga Kristiyano as we endeavor to understand the ministry of the Holy Spirit. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong habag at biyaya. Salamat po sa dakilang biyaya na ang banal na Espiritu ay nakatahan sa amin. At nawa tulungan mo kami na lumakad sang-ayon sa katotohanan na ito. Tulungan mo kami lang magbigay ng panahon sa iyong salita, lumalim. Magkaroon, Panginoon, ng malalim na pagdanasa, na pag-aralan ito, pagbulayan ito, at magkaroon ito ng epekto sa aming mga buhay. Lord, as we have been Kristiyano, ano man ang aming kalagayan, ay engaged kami sa isang tunay na spiritual, at tulungan mo nawa kami na maging at lumaban sang-ayon sa dikta ng iyong salita. Muli, O Diyos, ilayo mo kami sa anumang masama, ingatan mo kami, O Diyos, at tulungan mo kami patuloy na lumakad sang-ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa banal na Espiritu na nakatahan sa amin. Salamat po sa aming Panginoong Yesus na naglapit sa amin sa iyo. Salamat po, Ama, na binigay mo yung bugtong na anak at sinugo mong banal na Espiritu. Lahat ng ito ay aming pinapupuri sa iyong pangalan at tinadalangin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless po. Magandang gabi at dito natapos ang ating time in the Word. Ingat po tayo. Hope to see you this coming Lord's Day.